Ang korupsyon sa Pilipinas ay nananatiling malawak at sistemiko kung saan ang bansa ay nasa ika-100 pwesto sa Transparency International Corruption Perceptions Index. Noong 2025, isa sa pinakamababa sa Southeast Asia. Ang mga pangunahing anyo nito ay graft, panunuhol, nepotismo, ghost projects, at anomalya sa mga kontrata ng pamahalaan. Ranking sa CPI 2025, ika-120. Mula sa 182 bansa, may score na 32 tao 100, mas mababa sa global average na 42. Southeast Asia, comparison Singapore, 3rd, Malaysia, 54, Brunei, 63, Vietnam, 81, Indonesia, 109, Thailand, 116. Pilipinas ang pinakamababa sa rehiyon. Pinagmulan, nagsimula pa noong panahon ng kolonyalismo at lumala sa modernong pamahalaan. DPWH Flood Control Projects 2025. Bilyon-bilyong piso ang nawala dahil sa sabuatan ng private contractors at opisyal ng DPWH. Big fish cases. Maliliit na opisyal lamang ang nakukulong. Malalaking personalidad gaya ni Zaldico ay nakalalabas ng bansa. PNP, BIR, Customs, AFP, ilan sa mga ahensyang madalas masangkot sa katiwalian. Tinatayang 30% ng pambansang budget ang nawawala kada taon dahil sa katiwalian. Poverty, isa sa mga pangunahing sanhi ng kahirapan at kakulangan sa serbisyong panlipunan. Tiwala ng mamamayan, lumalalim ang kawalan ng tiwala sa pamahalaan at hustisya. Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Batas Laban sa Katiwalian, Office of the Ombudsman, nagsasampa ng kaso laban sa mga tiwaling opisyal, Transparency International, naglalabas ng Corruption Index at nagmo-monitor ng pamahalaan, the UN Convention Against Corruption, pandaigdigang kasunduan na nilagdaan ng Pilipinas noong 2003. Ang korupsyon ay isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-unlad ng bansa. Hindi lamang ito nagdudulot ng pagkawala ng bilyon-bilyong pondo ng gobyerno, kundi pinapalala rin nito ang kahirapan, kawalan ng tiwala ng mamamayan, at mabagal na pag-unlad ng ekonomiya. Ang mga institusyon tulad ng Office of the Ombudsman at mga batas gaya ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay mahalaga, ngunit nananatiling hamon ang pagpapatupad ng mga ito dahil sa malalim na ugat ng katiwalian sa pamahalaan at lipunan. Sa huli, ang laban kontra korupsyon ay hindi lamang nakasalalay sa gobyerno, kundi pati na rin sa mamamayan. Ang transparency, accountability, at aktibong pakikilahok ng publiko ay susi upang maputol ang siklo ng katiwalian. Kung walang matibay na reforma at kolektibong pagkilos, mananatiling sa gabal ang korupsyon sa pag-abot ng tunay na kaunlaran ng Pilipinas. Bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga issue ng corruption dito sa ating bansa? Please like, share, and follow my page.